Kalikbong nanawagan ngayon ang pamilya ng napatay na dating opisyal ng Sangguniang Kabataan. Iti matapos na tanggalan daw ng bahagi ng mata ang labi ng biktima na hindi man lamang ipinapaalam sa pamilya. Exclusive of Papa Troll, Zian Ambrosio. Isang commercial model at Sangguniang Kabataan chairman si Jason Infante. Pero nitong nakaraang linggo lang, habang rumiresponde sa isang away sa kanilang barangay, nasaksak sa dibdib si Jason. Hanggang sa tuluyan itong namatay. Galit ang pamilya sa anila yung pag-alis ng kornea sa mga mata ni Jason ng iBank Foundation nang wala nilang permiso. Yung mata ng anak ko, binaboy niya yung anak ko. Alam mo kung ano nakatakip? Yung bottled plastic ng water. Nadiskubre ng pamilya ng biktima ang insidente na mapansing tila lubog ang mata ni Jason sa morgue. Wala talagang paalam. Wala kaming usapan gano'n actually, wala. Pero paliwanag ng Pangulo ng iBank Foundation, nakasaad sa batas o sa Republic Act 7885 na pwedeng kunin ng kornea o ang mala-contact lens na bahagi ng mata ng isang bangkay. Matapos ang 12 oras kung walang magpakitang kamag-anak. Ang iBank Foundation ay tumutulong sa mga may kapansanan o problema sa mata na mabigyan ng transplant at makakita muli. Kamali lang ng salita, yung isang mortician, sabi niya, ay natanggalan ng mata. Ang ginamit niyang word is mata. Imbes na cornea. They did not see them at that time. The relatives. The staff said, no? Kinumpirma naman ng isang abogado na isang doktor din na may karapatan ng iBank Foundation sa ilalim ng dating Organ Donation Act na kunin ang kornea ng isang bangkay. Pero dapat imbestigahan daw kung talagang sinikap na hanapin ang kamag-anak ni Jason. Hahanapin ng mga doktor at saka yung head ng hospital. Dahil sa nangyari, balak ng pamilya ni Jason na magsumbong na sa Commission on Human Rights habang pinaimbestigahan naman ng Pangulo ng iBank Foundation ang kanyang mga tauhan kung nagkaroon sila ng paglabag o pagkakamali. Zian Ambrosio, Patrol ng Pilipino.